Dear Papa Joe, wanay sama kaguol nako niya tong adlaw. Ang adlaw sa akong paglarga paingon sa laing nasod. Wa ko'y hunong sa paghilak, sukad pa sa pagnaog nako sa amo o pagsakay nako og taxi paingon sa airport. Hangtod na diha ako naglingkod sud sa eroplano. Ang akong nahuna naglupad-lupad tuwa lang sa akong bana o sa akong tulo ka mga anak. Itago lang ako pangalan nga Selena. Ang akong destinasyon mao ang Saudi Arabia. Dili ko happy, dili ko excited nga makaadto og laing lugar tungod kay pamilyado nako. Di gyud ako gusto nga malayo sa akong mga anak pero wa ko'y choice. Mao lang ni ang bugtong pamaagi nga matagaan nako og nindot nga kinabuhi ang akong mga anak. Mao lang ni ang bugtong pamaagi nga matagaan nako sila og maayong ugma. 21 years old nako og si Andrew 22. Diyang nagpakasalming duha. Nagpakasalming way plano. Napugos lang tungod kay nabuntis naman ko sa mong kamagwangang anak. Unang tuig pa lang sa among panagtipon na experience na nako ang kalisod sa among pagpuyo tungod kay way klarong trabaho si Andrew. Usa lang siya ka-promodizer sa mga department store. Nga kasagaran mulungtan lang og tag-unom ka buwan ang kontrata. Kunya wa na dayon. Nangita na sa siya laing trabaho. Kung wala ka na may makaon, mudayon may pangayo sa iyahang mama. Tulo na kabuk ang among anak, diyang gibati na nako ang pagbasol nganong sa tanang laki nga nakagusto nako sa una. Diha pa ko, kaang Andrew na hug. Wa ko magdahom nga maingon ani ko. Dili kini ang akong pangandoy sa kinabuhi. Di kini maong klase nga kinabuhi ang gidamgo nako para sa ako ang mga anak. Nagbasol ko Papa Joe, labi na ako makita ko nga akong mga friends o classmates sa una nga maayong pagkabutang tungod kay maayong trabaho ang ilahang bana. Maglagot ko nga magtanaw sa akong kagalingon, motubang ko sa samin, gisayangan lang ko sa akong kagwapa sa una. Campus crush ko sa akong pagka-high school, ako ang pinakagwapa sa mong lugar. Pero karon, ambot lang. Nagagidlay na lang ko. Lisod na gani pagpalit og panty og bra. Kay unahon pa nako pirmi ang akong anak. Di na gani ko kapalit og conditioner, maong laspag og buhaghag na kayo ang akong buhok. Ni-action na og tunga ang mga wrinkles sa akong agtang tungod sa sige na lang akong mugtok sa akong naong. Kinsa may malipay nga lisod na gani ko. Pero ang akong bana wag gyud damgo. Magsalig lang pirmi sa inginahan. Mayon taog dagko og tinabangan. Igo-igo ra gyud nga makakaon. May gani kay elementary pa ang akong mga anak ug public school ang ilang eskwelahan. Mag-unsa na lang og mag-college na sila. Asa man mi upang paeskwela nila. Kung naibaw pa unta ko ngayon ani ra di ay may pagisugot nako ang dato nako nga suitor sa una. Doon ako'y dagang suitors Papa Joe. Lain-lain lang. Doon ay mga minyo o mga negosyante. May pa'y nagpakabit na lang kong dato. Bahalag di legal. Basta di lang gutumo ng akong mga anak. Unya, doon na sila'y maayong future. Hinoon, kining tanan ko tubra sa akong nahuna. Wala na lagi ko'y ikanaong kang Andrew. Kay basin og bisan pa og irresponsable siya, buutan man siya og pinangga kayo niya ang akong mga anak. Dili siguro ko ninyo mabasol o di sab mutuo o di sab kumutuo nga ako lang ang naka-experience nga nagmahay sa kaminyoon. Yes, nagbasol ko pero it doesn't mean nga di na ko love ang akong bana. Usa kadlaw niya na doon ako i-suggest niya. May pa mo abroad ka. Ang bana sa tong silingan tuwa sa Saudi. Hayahay nilang pagkabutang. Matod ko pa ang ato kang Andrew. Nangaot sa ulo si Andrew. Sign nga di siya ganahan. Mahadlok man ko dito kay manghilabot man daw ng mga Arabo. Usa pa, di na ko makaya nga malayo sa tong mga anak. Mingahon jud ko. Tubag pa niya. So di na lang di ay ta mangitag paagi nga muangat-angat po na nga to ang lifestyle. Magpakapobre na lang yuta forever. Kung tinton lang ka sa ihatag sa mong inahan. Matod ko pa niya. Pasensyahin na lang gud, Selena, nangita bito kong pamaagi, magtrabaho man sa usahay. Tubag pa niya, Papa Joe. Usahay? Unya kay ang mga anak nato kada adlaw man mukaon.
makapaabot ay among tiyan ana nga magkutoy sa imong trabaho nga usahay nasay naa. Kung mao nang wa kay plano sa tong future, ako na mo abroad. Matod ko pa nga to kang Andrew. Naglalis mi niya tong gabi una. Depensa niya siyang kagulingon nga dili tinuod nga wa siya plano sa among future. Pero kung tinuod pa nga nung wa magyud ko nakita niya, kanus apa siya mulihok kung tiguang na ug wa na mo dawat og trabaho niya. Wa nakapugong si Andrew nako, diyang nagsugod ng process akong mga papilis. Nanguha pa ko kwarta sa akong cousin nga DH Food sa Saudi para may akong gigamit sa pagdukat og mga requirements. Ug tuod man na kompleto na ko tanan. Sa katapusan, matuman na gyud ang akong damgo para sa akong mga anak. Makalarga na ko. Pero dili di ay sayon nga malayo sa imuhang mga anak. Bugat kaayo ang akong dughan. Labi na, diyang nidagan ang akong anak pagsakay nako og taxi. Mukuyog ko nimo ma, mukuyog ko nimo. Siyagit pa ni Carol nga 5 years old pa niya tong panahon na. Carol, anak, di man pwede nga mukuyog, muwork man si mama sa layo para makapalit tag lami nga food para nimo. Di ba ginahan kag chocolate ug ice cream? Mamalit kog daghan unya, ako ipadala diri. Palitan di ka og daghan kaayo nga mga toys. Mga Barbie dolls unya mga princess dress pagyud. Am pa nako sa bata, Papa Joe. Niduol sa nga lain duha nako ka mga anak nga 10 anyos ug ang usa kay 7, si Junjun ug si Celine. Mukuyog lang minimo sa airport ma, mohatod lang unta minimo. May nalang kay makapamaray pa minimo sa taxi. Matod pa sa duha ka mga anak nako. Giduol nako si Junjun ug Celine ug hugot na akong gigakos. Gituyog yun nako nga di magpatod sa airport para di kayo sakit kung mubuwag ko nila dito. Kung pwede palang mulakaw ko nga di makitaan para di sila muhilak nga makakita na ko nga mulakaw. Mga anak, sabta lang ko ninyo ha. Duha ra bitaw ka tuig, dali ra mo dagan ang tuig uy. After 2 years muli na ko diri og nanatay money. Di ba mag-business ta? Unsa ganito ang tukuron na to negosyo? Pangutana ko pa nila. Kuan ma, ice cream store, tubag pa ni Celine. Sakto, ice cream store. Pero saan man na to pag business o kwartay kapuhunan? Matod ko pa. Medyo nakasabot ang duha nako ka mga anak nga dagko naman pero si Carol nagsige gyapog hilak. Sigig lugnot samtang gikugos sa iyahang papa. Giduol nako si Andrew nga nagkugos kang Carol. Adto nako Andrew, bantayibig tarong atong mga anak ha. Matod ko pa niya dahil hawak sa aping sa kumbana. Unya gikuha nako si Carol ug ako siya gikugos ug gipahilom. Tuod man ihilom ug hilak si Carol. Pero diyang oras na para mulakaw ko gitunol ako siya balik ang Andrew. Ug dito, nihilak na sa dugtaman. Way sama kasakit di ay nga malayo sa imong mga anak. Labi na dihang nisakay nako sa taxi. Ug hinay na nga gipalarga sa driver. Bisan diha nako sa unahan na dungog lang gyapon nako ang hilak ni Carol nga nagpanawag sa kungan. Nilingi ko nakita ko si Junjun ug Celine nga nagwarawara sa ilang mga kamot samtang nagbiyahe nako ug nibaybay na. Kuwang na lang nga mubuto ang akong dughan sa kaguol sa kamingaw nako sa akong mga anak. Wa pa gani ko kaabot sa akong padulungan. Murag gusto na ko nga mobalik. Pero dili pwede. Dili pwede nga moatras ko. Kinahanglan nga magpakalig-on ko tungod kay mao kini ang akong gusto. Pila may istorya nakaabot gyud ko sa akong destinasyon ug nagsugod nagtrabaho. 3 ka buwan ako sa akong trabaho. Isip usa ka sales associate sa usa ka produkto. Ang among tindahan nanimutang sa usa ka mall. Kung naapag gyud ko diha sa Pilipinas, ang tawag nako kay tindera. Pero mas gipanindot lang ang ilang term diri. Gitawag mi og sales associate. Gamay rag sweldo kay kuhaan pa man og rental sa akong gipuy-an nga bisan og bed spacer lang, mahal kaayo. Dili pud pwede. Og dili pud libre ang kaon, maong di gyud ing ana kadako ang makubra nako kada payday. Pero mas may na lang kaysa na ako sa Pilipinas. Wa gyud makita. Nakapadala na pud ko sa kumbana og di na ko matugkad ang akong kamingaw nga nakakita sa mga pictures sa akong mga anak nga nangaon sa gawas. Very rewarding ang feelings nga makita nila sa picture nga nagbitbit sa ilang mga bagong sapatos sa nina o mga duaan.
Mag 6 months na ko sa Dubai ug medyo naka-adjust na ko sa palibot, labi na sa akong kamingaw sa mga bata. Lahi ra gyud di ay nga mag-work ka, unya doon na kay gamay nga kwarta, kay matiman nimo imong kaugalingon. Doon na nakoy time nga mangarti og naulian na nga akong lawas, dili na lusyang tanahon. Ang akong gipuy-an sa ka-flat nga puros Pinoy ang nagpuyo. Per head ang renta, ug wa pagyoy privacy, kay sa usa ka room daghan og sud. Double deck ang bed, dunay nag-occupy sa taas ug ubos. Pero bisan og murami sardinas dito nakasinabot rami. Nagkasuod mi nga murag usa ka pamilya. Doon na say mga couple kay di malikayan nga kada adlaw magkita magka-developay. Ang wa na ko damaha nga mahitabo ang gikahadlukan ni Andrew nga basin ko no ug makakita kog lain. Yes, natinood Papa Joe, wala ko tuyua sa sinugdanan close friend nako si Kevin. Tungod pareho mi nga Bisaya. Siya pirmi amutabang nako. Labi na niya tong bago pa kong abot. Pareho pud mig lugar nga gitrabuan mong sabay mi pirmi padung trabaho hangtod sa paguli. O ahina, dihang nabantayan namon duha nga nahugna nga mong pagbati sa usag-usa. Gidawat ko ni Kevin. Bisan pa og minyo ko ug siya way kabilinggan. Sayod ang labaw nga magagahom giunsan ako pagpugo nga ako kagalingon sa temptasyon. Pero dihang na timing nga day off namon duha ug kami lang duha na habilin sa kwarto, wa na namo mapugni ang kauhaw sa leon ug karnero. Nahitabo gyud ang dakong pagbugno ug nilapaay. Nakahila ko, human sa nitabo namon ni Kevin, nganong nabuhat man to nako, nganong nagpatintal ko, feeling nako niadto nga hugaw na kayo ko, na guilty ko sa akong mga anak. Paglabay sa pila ka adlaw nagpadayon lang gihapon ang among relasyon ni Kevin, bisan pa og nakibawaming sayop. Dili na gani kay ko manawag ni Andrew kay na guilty na kay ko, labi na og mag-istorya mi sa phone. Unya naara sa tupad si Kevin. Niadtong igayuna, open na ang among relasyon sa among mga roommates. Gi-occupy na namo ang usa ka double deck, pero sa ubos mi makigdaan para magkatapad mi. Gitabunan lang namo kortina ang among bed para di mi makita ug doon na mi privacy. Abi na ko ug mao na lang to ang sala nga nabuhat ko sa akong pamilya, pero niabot ang adlaw nga nagsabak ko Papa Joe. Gibati na ko ang tumang kahadlok ug mausab si Kevin. Abi ko bag nag-amping ka. Abi na ko sure ang imong ingon nga save ka sa atong gibuhat mong di ko mamabdos. Ngano man ni? Usaon naman lang ni. Makauli gyud ko aning Pilipinas. Unsa may kasulti sa kong mga anak nako. Mapatyan pag ko sa kumbana. Nagila ko o gibasol na ko si Kevin. Tanaw pa nako ni Kevin. Naglibog ug usaon niya pagsulbad ang among problema. Ipakuha lang nato ni. Matod pa ni Kevin. Kuha? Patyo ni mo atong anak? Di ko musugot uy, mangita tagpaagi. Di lang ta magpadalos-dalos o desisyon. Doon na pala yung sulbad ani. Makita na lagi tag-solusyon. Tubag pa ni Kevin. Sakay na ko sa aeroplano balik sa Pilipinas. Nakahilak na sad ko. Ang akong damgo nga makabalik after 2 years wa matuman. Mag 1 year pa lang ko sukad sa kong paglarga o nipauli na ko. Pero nakalahi lang kay dili sa Mactan Airport kumutug pa. Kundi sa laing airport. Lahi nga mga tao ang nisugat na ako sa airport. Di na ako kaila, karon pa na ako sila nakita. Pamilya ni Kevin ang nisugat na ako. Diha namin sa sud sa taxi, nagiyahay lang og pasiklap din nako ang iyang inahan og igsuon. Murag dunay gustong ipangutana pero gipugngan lang. Sa ilang mga dagway klaro kayo nga wa sila makauyon nako. Laban nang wa sila nakagusto sa among gibuhat ni Kevin, pero wa na lang nako tagda. Ang hait nilang tinanawan nako. Makalabang ra ko ning sitwasyon na. Okay na. So nahuna pa nako Papa Joe. Pila ka minuto sa nilabay naabot nami sa balay nila ni Kevin. Kasarangan ra ang kahimtang sa ilang pagpuyo. Usa ka empleyado sa gobyerno ang inahan o gamahan. Hibaw na siguro ta sa trabaho namo sa Lina. Empleyado rami sa gobyerno. Dakong kauwaw namo nga mahibaw-an mi sa mga tao nga ni konsente mi sa among anak. Sus nga naman gyud nga inyong ning gituyuan. Karon tan-awa. Unsa na? Giapil-apil pa mi ninyo. Nahibaw mi nga accomplice to the crime mi ani. Harboring criminals ning among gibuhat.
Yaw-yaw pa sa ginikanan ni Kevin. Igo lang sila sa pagyaw-yaw kay di man sila kabalibad sa ilahang anak. Mahal kayo namo si Kevin. Di mi kadi niya sa iyang hangyo maong nisugot mi nga moari ka o nga rin ka mga anak. Pero ayo pagtuo ha nga nadawat ta ka ha. Ay pagtuo nga ni konsinti ko sa inyo hang gibuhat. Sala ni inyong gibuhat. Matod pa sa iyahang mama. Wa na ko mutubag pa. Igo na lang ko nga nidungo tungod sa kauwaw. Sa sunod nga mga adlaw, nagkadako na gyud ang akong tiyan. Wa lang gyapon maayong tinagda ng iyang mama nako og igsuon pero nagpabaga ko sa kong naong. Padayon ko nga nagpuyo sa ilaha, nagpaabot kung kanus ang mga anak. Idea ni Kevin ang tanan nga muli ko sa iyang mga ginikanan og adto mga anak. Kung ako'y pabuton, ipakuha na lang unta jud nako para mahuman ang akong problema pero di musugot si Kevin. Usa nga naka-occupy sa akong unahuna mao ang tulo ka mga anak namo ni Andrew. Gimingaw na kay ko nila. Ganahan ako makita nila bisan naglasalayo lang. Bisan na dili lang ko magpakita nila. Pero dako na nga akong tiyan kung mabiyahe pa ko. Kinahanglan pa ko nga mosakay og barko o di ka aeroplano para makaadtog Cebu. So pagpod ang ginikanan ni Kevin nga magusik-usik lang kuno ko sa kwarta. Tinuyuan man na nimo agwantahan na. Dako para bakag kuwang. O dako pagkuwang ang kwarta nga gipadaan ni Kevin diri. Sus nakasuway namang jud kag panganak. So nakabaw na jud ka nga di basta-basta ang gasto mga anak. Matod pa sa mama ni Kevin. Daghan ba kayo kung mga bati nga mga pung na nadungog nila. Mga padungog-dungog nga kundatan kuno ko nga pagkababae. Giuna lang kuno nako ang biga ug wa na ko hunaa nga doon ako'y bana og anak. Gipalapas lang nako sa akong pikas dunggan. Nagpabaga na lang ko sa akong naong. Tungod kay tinuod man pod ang ilang gisulti nako. Gamay na lang kuwang mga nakay nako nitong buwana. Plano na ko nga naghuman ako anak, ibilin na ko ang bata sa iyang parents. Unya mo balik ni kog Dubai. Mo ni plano na mo ni Kevin. Ug tuod man niabot gyud ang akong gipaabot nga mapagawas na ko ang bata. Usa ka batang babae ang amo ang anak ni Kevin. Unang tan-aw pa lang nako sa bata, liwat kayo siya ni Carol. Pagka-cute sa akong anak. Nakatuo na sad ang akong mga luha samtang nagugos sa akong anak. Ang kun ko sa akong pagsabak nako. Kuwang ko sa love niya. Wa na ko na excited. Ang akong gipaabot nga makagawa siya. Muhiyos ang tiyan ug makabalik nako sa normal. Pero dili di ay ingon anak kasayon nga muralaglan manok nga nangiti. Lahi gyud di ay ang bation so sa kinahan og makita nimo ang imong mga anak o imong anak nga sama sa usa ka inusinting anghel. Nagilty na sad ko sa akong gibati, nakahinumdum ko diyang gimabdos pa nako siya. Wa gyud ko'y love niya. Gihagan ko ang usa bata dungan sa pagtuo sa akong mga luha. Lain na sad nga mga luha sa kaguol tungod kay sa di madugay biyaan na sad nako siya. After 3 months, nahitabo na sana akong kikadlukan ang pagbiya nako kang Angel. Murag na subli lang ang pangitabo sa pagbiya nako nila ni Junjun, Celine ug ni Carol. Sakit kay sa kong dughan nga biyaan siya pero kinahanglan akong buhaton. Kinahanglan nga makabalik og trabaho para makapadag kwarta kang Andrew. Kinahanglan makabalik og Dubai para makatawag ko sa kong mga anak. Gilikayan gyud nako nga makatawag nila diyang napako sa Pilipinas kay mahadlok ko nga masakpan ni Andrew nga narade ko sa Pilipinas. Pagbalik na og Dubai, una akong gibuhat mga pagtawag sa number ni Andrew. Selena, di naman kapila makakabuan nga nawa, unyawang ka manawag. Nabalaka kay ko nimo. Naguulpod ang mga bata ug naunsa na kadiha. Doon na ba initabo nimo diha? Matod pa ni Andrew nako nga puno sa kabalaka ang iyang tingog. Nagunaon ako gusto na ko pagpamakak ug tubag kang Andrew. Kuan, tunalay problema sa trabahoan. Nag-close sila. Nawadal kong trabaho mo nga na ko'y kwarta. Nagtipid kong taman mo nga wa ko katawag ninyo diha. Pero okay na ako karon ang mga bata. Nimingaw na kay ko nila, uy. Pastorya ako nila, bi. Gitagsa-tagsa og hatag ni Andrew ang cellphone sa kong mga anak. Naluoy kay ko sa kong mga anak ang naghilak. Abi na kog naon sa nakadiaman, nahadlo kay mi kung namising na ka. Nagpray gyud mi sa Ginoo kami tulo ni Celine ug Carol. Before mi matug, mag-ampog gyud mi nga mobalik kag tawag namo. Matod pa ni Junjun. Wa na ko namising anak uy. Manawag na ko ninyo kada semana ug magpadana sa kwarta ninyo. Tubag ko pa. Ma, di ba 2 years man ang imong giingon mo trabaho diha?
Hapit na 2 years mamuli na ka? Pangutana pa ni Junjun. Natukan ko sa akong nadungog sa akong anak. Wa ko'y laing matubag niya, kundi lain na sad nga baka. Matud ko sa akong mga anak nga lisod pa nga mupauli ko. Why savings tungod sa pag-close sa trabahoan? Wa ko'y money. Ako sa nag-iingnan nga kung mupauli ko nga way kwarta mo balik lang gyapon mi sa uno nga purting lisura. Kung saan naman lang among plano nga magtukod og ice cream store. Nakasabot ra na dugay ang akong mga anak. Si Carol gyud ang lisod kay istoryaan kay bata pa man. Gusto gyud niya nga papulion ako. May na lang kay akong nahaylo nga palitan ako siya og daghan kay nga Barbie dolls og Barbie house. Mayo gani kay gibalik nako o gipabalik ko sa akong amo sa akong trabaho. Hinahinay ko nga nakabalik sa normal na kong kinabuhi. Nasabutan na mo ni Kevin na siya magpadalag kwarta sa among mga anak unya ako magpadad-an kang Andrew. Gituman gyud nako ang akong saad sa akong mga anak nga tagaan sa ilang gusto. Last na kong padala nila. Akong kitawagan si Andrew para mangumusta sa akong mga anak ug naistorya mi pero sawa pa nako ibutang ang phone. Nag I love you siya nako. I love you. Ingon ko. I love you. Way tubag diha. Matud pa ni Andrew. Gilingi ko si Kevin sa akong tupad nga lain kay tinawan nako. Gi-off nako ang phone og diretso para di nako makatubag kang Andrew. Paghuman niya tubang si Kevin nako. Kanusa man mo siya sultihan sa tinuod? Lalaki pa ba ako si Lina. Mubati ba ko kaluoy sa nagdahom lang gihapon. Kana ha kung doon na pa kay plano nga kita gyud o di na ka mabalik niya. Matod pa ni Kevin. Nakaibaw naman siguro ka nga di nako niya. Imposible na ka na may tabo. Dako na kay kog sala niya o labaw sa tanan wa na ko'y love niya. Ang ako mga anak na lang yun ang akong gikabalakan. Tubag ko pa. Maupod tayo gusto na ako nga mutugan na lang ni Andrew sa tinuod para makuha-kuhaan na lang og gamay ang akong sala. Pero wa ko masayod og usaon ako pagsugod og sulti. Sunod panawag na ko sa amo, wa dayon ihatag ni Andrew ang cellphone ngadto sa mga bata. Nasya ko sa iyang gisulti nako. Selena, doon na nakailain diha. Pangutana pa niya nako. Nagabuang kog tubag. Ngano nakapangutana man ka na Andrew? Halata magud kayo. Bisan tudog. Pahoy-pahoy ra ko sa imong panan-aw pero di ko bugo. Pila ka kabuwan ka nga wa katawag namo. Hapit tuig pod. Wa ka kapadana mo unya sakalit lang ni patimaw ka unya. Ang alibay nimo kay nautang kag trabaho. Nama internet. Libre man kaha diha. Kung gustohon gyud nimo makichat ra man kanamo pwede man. Pero wag gyud nimo nahimo. Nakananiingon na ako diri nga basinog na nakailaing laki diha. Tinuod ba si Lina? Tugahan ko. Para di lang ko magmataog buntag. Matod pa ni Andrew. Mao na niyan time nga gipaabot na ako nga mukumpisal niya sa akong mga sala. Bahala nag mutugan lang yug ko. Sa akong pagpakahilom nakasabot ra si Andrew. So tinuod yun di ay. Matod pa niya dungan sa paghilak o ningaab nga murag bata si Andrew. Sorry kayo nadako sa temptasyon. Pero ay kabalag ka magpadala gyapon ko ninyo. Way mausab. Matod ko pa. Kumao. Nga nadala ka sa temptasyon, pwede pa ka mo gawas anang imong gisudlan, di ba? Balik na diri. Pauli na sa imong pamilya. Dawaton gyapon ti ka. Magpaabot ko nimo. Kami sa imong mga anak. Naghila ko sa pagpakiluoy ni Andrew nako. Gusto ko niya nga papulion sa Pilipinas. Pero di na ka na pwede mahimo. Dili ingon na kasayon. Lahi na ang sitwasyon. Wa na ko'y gugma niya. Sa sunod nga mga adlaw, nagsige pangulit si Andrew nako. Nagpakiluoy nga mupauli na lang ko. Pero ako siyang gibalibaran. Mas maayo pa. Nasultihan na lang nako siya sa tinuod. Para siya na mo give up. Daghang rason nga di nagyud ko makibalik Andrew. Una dako na kay kung nabuhat nga sa nimo. Nakaanak ko. Moto nawa ko pila ka buwan. Niuli ko diha para mga anak. Nasyak si Andrew sa iyang nadungog. Ha? Unsa? Nakauli ka din sa Pilipinas para mga anak?
Diri na di ay kanya, wala dyan ka napakita sa imong mga anak, labi na kang Carol nga sige pangitan nimo. Kinuo ko nimo Selena, naunsa man taong ka. Wala ko kasabot nimo. Ako manggani, wala ko makasabot na ako. Di ko gusto nga makaibaw ka para di masakitan na nga itong mga anak. Pero di magyud ka mo give up. Di nalagi ko bagay nimo. Hugaw na kay ko. Matod ko pa sa pagtuo nga siya na mo atras pero nitubag siya nga. Bahalag na kaanak ka sa lain. Dawaton gyapon ti ka. Dawaton ti ka Selena basta mo balik lang ka na mo. Di na ba dahi may mo mahal kami mo mga anak? Pauli na diri para magsugod ng bago. Mahal kiti ka. Mamatay kong mawa ka na ako. Di yun ako gusto nga musulti niya nga sa mga po nga makasakit lang niyang taman. Pero napugos na ko. Para muhunong na siya. Di na lagi ko mabalik ni mo, wala ko igugman ni mo Andrew. Pero love kay nako kong mga anak. Hinaot pa nga di ni mo sa ilayo nako. Matod ko pa. Ni Sinta sa kasuko si Andrew. Wa na di kay gugman nako pero love ni mo imong mga anak. Pues, di ka na makakita nila sugod karon. Ayaw na sad og balik diri sa Pilipinas. Kay ipapriso gyud ka. Wa kay kasing-kasing nga pagkainahan. Gabaan ra ka. Moabot rang adlaw nga basulan nimo ni ang imong pagpasakit nako. Dagan pa ang mga panghimaraot si Andrew nako nga akong gidawat tanan. Giangko nako ako mga sala pero di na gyud siya maminaw. Gitinuod niya ang iyang gingon nga di nako pakiton sa mga bata. Halos kada adlaw nako manawag nila pero i-cancel ra ang akong tawag. Hanto na dugay di na gyud nako sila makontak sa ilahang phone number. Naguol na kay ko. Doon ay mga gabi nga di ko makatug nga magunahuna kang Junjun, Celine o Carol. Gipahira ni Kevin ang ako mga luha. Nakasabot ko sa mong gibati kay inahan ko ka. Pero pag ampul lang sa Ginoo nga, mabot ang adlaw nga makatawag kag balik sa imong mga anak. Matod pa ni Kevin nako. Mag-ampo ko kang kinsa mang Ginoo. Paminahon ka ko niya sa kadako sa akong sala. Bisan pa siguro si Satanas, di na ko pasudlon sa impyerno. Tubag pa nako niya. Ay pagsulti ingon ana oy. Dili ra man ikaw may nakahimo og ingon ana nga sala ba? Wa man sa tika pugsa nga piliun ko nimo. Nahitabo lang gyud nga wala kay gugma sa imong bana. Pasabot pa niya nako. Butan kayo si Kevin. Ang iyang mga qualities gyud ang akong gipangita sa usa ka lalaki. Mao siguro ang hinungdan nga di ko makabuwag niya. Gibaylo nako siya sa akong tulo ka mga anak. Dunam sa tay anak. Basta nakalimot ka, napa sa Angel. Matod pa ni Kevin nako. Tungod kay unreachable naman ang akong tulo ka mga anak na focus na ko tanan akong atensyon sa mga anak ni Kevin. Kaya daadlaw mi nga mag-video call niya ug nasaksihan gyud namong duha ni Kevin ang iyang pagdako. Kadali ra nga nidagan sa mga adlaw, 5 ka tuig na ang among anak. 5 na ka tuig nga nilabay ug 5 ka tuig nga wa ko'y balita sa among tulo ka anak ni Andrew. Kumusta na ka sila? For sure ulitaw na si Junjun ug daga na si Celine. Mag 10 years old na si Carol. Unsa na kay ilang itsura? Naginusarang anak lang ko. Wa ko igsuon nga masaligan sa akong mga sekreto. Tiguwang na sa si Lola nga nagpadako nako. Ug wa sa ko masayod ug asa nga akong inahan. Nahunahunan nako ang akong best friend pag high school. Siya mao'y akong suguon maghimo og spy kang Andrew. At first, nasyak si Carmina sa nadungog niya nako. Bisan amiga mi, nakaibaw ko nga bati ang iyang pananaw nako. Pero nagpasalamat ko kay nisabot ra siya og ni-promise nga iya kong tabangan. Pila ka semana po ko nagpaabot sa feedback ni Carmina og nalipay ko diyang ni-chat siya nako. Doon ako'y balita ni mo Selena, ambot og malipay baka ka, basin og good or bad. Sige, sulti ko dahil Carmina, ayaw na ipathrilling kay ganahan na kay kumakaibaw sa ilang kahimtang, tubag ko pa. Doon naman di ay bagong kaplag si Andrew ug di basta-basta ha, nurse ang girl. Unya, nagtipon na gyud sila og nasa inyong balay ron. Kauban sing tulo ka mga anak ug ang girl, mo na gani mama-mama sa imong mga kids. Mo na bad news, nako nimo ug ang good news, dagko na kay imong mga anak. Si Carol liwat kay nimo, murag gyud og ikaw nga younger version, matud pa gani ni Carmina. Nalipay ko na balitaan nga para nako puros good news tong tanan nga gisulti ni Carmina nako. Di nako mag-mind ug nakakita og lain si Andrew.
ang mas labaw pa nako. Dili ko malain nga doon na laing gila nga inahan ang ako mga anak. Nalipay pagani ko kay doon na di ay nitiman nila. Nagpasalamat po ko nga naka-move on na si Andrew ug malipayon ko no ang ako mga anak. Carmina, doon na punta ko yung favor nimo. Pwede ba nga mangita kag paagi para makapaduol nila niya? In a way, nakailan na bitaw na si Andrew nimo. Kung masuod na nimo ang ako mga anak, pwede na siguro kong manawag nila. Gimingaw na kay ko Bisan lang makadungog lang ko silang tingog, okay na kay nako. Matod ko pa sa akong amiga. Ni promise si Carmina nga buhaton ang akong isugo niya. Laing semana pa akong gipaabot, usap pa siya nakahatag og update nako. Selena, amiga namin ni Mizzy. Chat pa ni Carmina nako. Kinsa man na si Mizzy? Pangutana ko pa. Si Mizzy ang asawa ni Andrew. Wa ko maglisod pagpaduol niya. Kay friendly man kay siya o very professional pag yun. Kay nurse man good. Nag-duty siya sa pinakadakong private nga hospital diri sa syudad. Dali ra kay siya istoryaon. Na-open ako niya ug musugot baka si Andrew nga magpadala kag kwarta nila unya. Sa samang higayon makatawag sad kanila. And guess what? Ni okay si Andrew. Ang mga bata ra kuno iyang gipabuot nga makistorya ba sila nimo or dili. Ugma, mubalik ko dito. Tawagi ko sa akong number para mapasa na ko sa mga bata ang phone. Kanya mag-istoryaan ay mo dayon. Nakatuwa ako mga luha sa kalipay na ginaminam na ko. Nga muugma na dayon para madungog na ako ang tingog sa akong mga anak. Pagkaugma sa eksaktong time nga gingon ni Carmina, gidial na ako ang number. Dali ra kay nako siya na contact. Wait lang ha, kaya ko yatang ni Junjun ang cellphone. Matod pa ni Carmina. Pila ka segundo pug na akong gihap. Usapan ako na dungog ang tingog so sa kabatanong lalaki sa pikas linya. Hello ma? Matod pa sa bata. Dito nakahilak na ko Papa Joe. Waan ako mapugni akong kagalingon. Junjun anak. Ulitaw na sa mong tingog. Uy, kumusta naman ka? Kumusta na si Celine ug Carol? Pangutana ko pa niya. Okay rami ma. Kaming tulo nagpaabot minimog kanu sa kamanawag namo. Speakerphone ni Carmina ang iyang cellphone. Sa background madungog na ako ang tingog sa duha ka mga anak na kong babae. Celine, Carol, nakadungog mo na ako mga anak. Si Mama Selena ni. Gimingaw na kay ko ninyo mga anak. Matod ko pa nila. Nadungog na ako nga madunggan ako ang tubag ni Celine ug Carol. Gimingaw pod minimo ma. Matod pa sa duha. Salamat mga anak nga wa mo masuko na ako. Abi na hug nasuko na mo na ako. Abi na ko ugdi na ko ninyo ilong inahan. Matod ko pa. Si Junjun na nadungog na ako ang nitubag. Sa una ma, wadyo minalipay. Nasuko minimo pero nadugay na dawat ramang kanamo. Gipasabot ramang pod mi ni Papa o ni Mami Mizzy. Nga di angay magdumot kay ikaw manggihapon among inahan. Nisamot ko og hilak Papa Joe pagkabuutan sa akong mga anak. Ug nagpasalamat po ko ni Andrew ug siyang asawa nga uwa ko nila dauta sa akong mga anak. Sunod akong contact nila, video call na. Way kabutangan sa akong kalipay nga nakita sa itsura sa akong mga anak. Nagpadala dayon ko kwarta nila. Nagpadala sa akong package sa tanan nilang gipalit o sa tanan nga ilang gipapalit nako. Apil na akong gipadadaan si Andrew ug si Mizzy. Pagkaugma dayon gihikay na mo ni Kevin ang mga papilis para makapauli mi Pilipinas. At last makabalik na gyud ko. Nagkasabot namin ni Andrew ug labaw sa tanan. Makita na nako pag-usab si Angel after 5 years. Pagkabutan gyud sa Ginoo nga gitagaan pa ko niyag second chance. Nidritso namin ni Kevin sa ilaha ug malipayon kayo ang duha nga naginaksanay, si Kevin ug Angel nga first time pa nga nakita. Nalipay kayong bata sa mga regalo nga gihatag namo niya. Doon na pa ko ilang surprise nimo baby. Matod ko pa kang Angel. Napa ko'y laing gift, excited na ko. Matod pa sa bata. Dili gift akong pasabot uy ang akong surprise nimo. Mao nga ma-meet nimo ang imong brother o sisters. Tubag pa niya. Kibaw ko nga wa pa kayo siya kasabot nga nung doon na siya laing brother o sisters pero nalipay gyapon siya. Pagkaugma dayon ang larga mi ni Kevin padung sa Cebu dala na mo si Angel. Nag-abot lami ni Mrs. sa mall dala niya ang tulo nako ka mga anak. Samtang naglakaw nga kung tulo ka mga anak paingon sa akong nimutangan. Wa na ko makapaabot pa. Nidagan ko kusog kaayo o gitag sa tagsa na kog hawk o gakos ang ako mga anak.
Mura lang ako nagdamgo. Di gyapon ko makatuo nga finally nakahikap nang ubalik sa akong mga anak. Gipailaylan ako sila kang Angel ug okay naman ang ilang reaksyon ug nabantayan pa gani nako nga mature na og pangunahuna nga akong mga anak. Nadawat nila ang ilang manghud ug pinangga sa kainin nila. Pagkanindot sa among reunion, natipon ako akong mga anak ug ako silang gisuroy. Dungan mig pangaon, dungan mig katug. Mao na kato ang ultimate dream na kaingon ko nga pagkaswerte ko. Kay bisan sa kung nabuhat nga sala na okay ra gihapon ang tanan. Pero ang akong kalipay na putol ra sab dayon, diyang niabot na ang adlaw nga mamalik nami sa Dubai ni Kevin. Sa gabi before ko mularga nagampo ming nga 5 sa Ginoo nga mabalik pagkatong moments nga sama ni adto. Nga magkatapan mig higda. Ako, si Junjun, si Celine, Carol ug si Angel. Kanus apog ka mo balik ma? Pangutana pa ni Junjun nako. Mga after 2 years anak, promise na ko ninyo. Tubag ko pa nila. Nalipay ang upat nako ka mga anak, kay matud pa nila, dalira kuno kayo ang adlaw. Magpaabot minimo ma, matud pa sa upat nako ka mga anak. Tuig 2018 niya to pagpauli namo ni Kevin sa Pilipinas. Nagtigom gyuming tanan para sa mga sunod nga bakasyon. Sa tuig ta 2020, pero wa madayon tungod kay nasayod na mo nga tungod sa COVID-19. Pero bisan og wa mi madayon og bakasyon, padayon ra gihapon among communication nako sa akong mga anak. Maayo among relasyon ni Andrew ug siyang asawa nga si Missy. Wa na gyud ako'y problema Papa Joe. Pero ngano man gyud, nganong di naman lang ko hunungan sa makalilisang nga dilubyo. November 2020, diyan nakadawat kong balita gikan kang Carmina. Selena, namatay imong kamanghuran. Matud pa sa iyang chat nako. Nisugod na dayon kog kulba, nangurog sa kahadlok at the same time nagampo nga nasayop lang og send si Carmina. Pero ako siyang gireplyan. Noong sa man ka, nanungo man ka uy. Reply pa nako niya. Liguna imong kaugalingon diha, tinurong gibalita nimo. Dito na ko nakuyawan Papa Joe, naghysterical na kog taman. Naghilak na akong gitawagan si Carmina. Kisang kamanghuran nga imong ipasabot ha? Kamanghuran na mo ni Andrew? Si Carol ba? Doon na ba daw tang nitabo niya? Matoy ko pa niya. Kamanghuran ni mong anak. Si Angel. Nigawa siya sa inyong balay nga wa mabantay sa ikso ni Kevin. Naligsan si Angel. Gidala dayon nila sa ospital pero wa na gid matabang pa. Ingna lang si Kevin nga patawgon sila dayon. Human na mong istorya ni Carmina na collapse ko ug nawad-an sa panimuot ug gitabang ko nila ni Kevin ug sa uban pa namong mga ka-roommates. Pero bisan pag naulian ako sa maayong panimuot, daw sama lang gihapon ko sa usa ka patay. Labi na diyan nakita ko si Kevin nga wa say hunong sa paghilak. Abi nako og na-experience na akong pinakasakit nga nitabos ang kinabuhi. Abi nako og naka-experience na kayo ko. Abi nako og lig-on ako tungod sa akong mga nagian nga mga trials. Pero Papa Joe, why makatupong sa kasakit kung mawad-an ka og anak? Anak kapait pa gyud kay di man lang nako makita si Angel sa katapusan niya diri sa kalibutan. Di mi makatambong sa iyang lubong tungod kay sa travel restrictions. Og bisan pa og makalusot mi, wa gyapon flight. Sa video call na nako, last na ko nakita si Angel. Pero diha na siya sa sud. Sa gamay kayo nga puti nga kahon. Wa ako masayod kung saon ako pag-describe ang kasakit ug kaguol nga gibati nako natong higayuna. Nalubog na akong anak pero ako wa ako masayod kung saon ako pagbangon. Wa ako masayod og kanus-up ako makabaton ug kusog para ibalik ang normal. Gibasol na ko si Kevin. Gibasol na ko ang iyang inahan ug iyang igsuon nganong ilang gipasagdan ang akong anak nganong wa nila bantay. Pero na-realize po nako dayon, sila ba di angay mabasol? Di ba kaming duhaman ni Kevin ang iyang mga ginikanan? Di ba dapat unta ako ang magbantay sa akong anak? Kung naapa ko dito, di siguro unta mamatay si Angel. Gusto na ko silutan akong kaugalingon ug di ko angay magmalipayon. Di na ko deserving pa Papa Joe. Diha dayon gibuwagan ako si Kevin. Di unta siya musugot pero wa siya mahimo. Diyang ako na mismo ang nibalhin og kapuy-an para makalikay niya. Itambagan si Kevin sa mga kailang at tagaan lang sa akong space and time
nga magluksa sa kamatayon sa among anak. Wala ko niya sa muka o girespeto niya ang akong desisyon o gitagaan ako niya og freedom. Bisan og napangutan, padayon ang gyapon ko sa akong pagtrabaho para makakwarta og makapadala kang Andrew kay mag-college na si Junjun og si Lynn. Tuloy ang buhay, kayod kalabaw. Gidawat na ko tanan, overtime, bahala og lapoy ang akong lawas o ako'y reklamo. Para nako, usa ka therapy ang patay-patay na kong trabaho, makalimot ko sa akong kaguol. Sa pagkakaroon, 7 na kabuan ang nakalabay gikan sa trahedya. Struggling paghihapon pero thriving na. Sakit paghihapon pero medyo nakadawat na ko. Nangandan mo utaman sa akong pagbakasyon diya sa Pilipinas. Nagpaabot na lang ko nga ma-approve akong leave sa akong trabahoan o bahalag ko ti kayo ang pag-uli diya karon. Pero paningkamutan gyud nako tungod kay dili ra ba di ay nato matag-an ang panahon, Papa Joe. Daghan kay salamat, Papa Joe, sa pagbasa nimo sa akong sakit nga istorya sa kinabuhi. Usa ra gyud ako masulti sa imong mga followers karon nga one day you will realize that material things means nothing. All that matters is the well-being of the people in your life. Kini mo magtatampo, Selena.